Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa katanungan ng marami sa atin kung ito bang impeachment case at pagsasampa ng kaso kay former President Rodrigo Duterte ay politically motivated. So, well, ang kasagutan naman dyan ay napakasimple. Oo, syempre dahil alam naman nating lahat na panahon ng eleksyon ngayon na kung saan kinakailangan lahat ng means o lahat ng pamamaraan ay dapat magamit para masiguro ang pagkapanalo. Lalong-lalo na itong midterm election na tong ay tinitingnan bilang magdidetermina kung ano ang ay magiging kinahihinatnan ng political career ng magkabilang partido ng administrasyon at ng oposisyon o sa madalit salita ay ng mga Marcoses at ng mga Duterte. So, natural lamang na gamitin mo lahat ang pwede mong gamitin para masigurado mo ang panalo. Kaya sa ating mga amo, sa ating mga kababayan, huwag kayong masyadong magpapadala dito sa mga mga hype men ng magkabilang panig. Pirmes, tip ko lang sa inyo, pirmes, tingnan nyo yung mga kandidatong iboboto ninyo kung meron ba silang iaalok sa atin o meron ba silang magagawa once na sila ay pala rin na manalo. So, tayong lahat ang mag-desisyon yan dahil syempre eleksyon na kung saan ang kapangyarihan minsan sa loob ng 3 taon o 6 na taon ay napapa sa kamay natin dahil tayo ang magluluklok ng mga taong mangangasiwa ng kapangyarihan na yan. So, dito tayo sa ating kukomentuhan. Maliwanag pa sa sikat na araw na politically motivated to. Ang alam ko nag-file ng kaso kay former President Rodrigo Duterte ay yung CIDD chief na si General Torre. Hindi ako nagkakamali. Hindi ko lang matandaan yung kanyang first name, pero General Torre. Siya rin po yung namuno sa pag-aresto kay Pastor Quebuloy. So, siyempre, ang mga Duterte supporters magsasabi na ginigipit na ng administrasyon si Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanilang kasangkapan. Siyempre, ang pinakakanilang kasangkapan ay itong si General Torre dahil siyempre, magkakaroon na ng lakas ng loob to dahil yung isa sa prominenteng tao, nagkataon pa na pinuno ng isang relihiyon sa ating bansa, si Pastor Quebuloy, ay kanyang nadakip. So medyo lumakas na ang loob niya at syempre dito na kay President Rodrigo Duterte ang kanyang target. Syempre magtatanong uli kayo, meron bang nag-utos kay General Torre para magsampa ng kaso kay Pangulong Rodrigo Duterte? Syempre meron. Sino ba naman bobo ang hindi mag-iisip nun? Meron talaga at meron na mataas na tao na sumusuporta sa likod ni General Torre. Dahil alam nyo naman yung mga general, yung mga pulis, militar, yung mga opisyal ng ating sandatahang lakas, kumukonsulta rin yan at nauutusan din yan ng matataas na opisyal ng ating gobyerno. Lalong-lalo na, paalala ko rin, na ang ating Chief PNP ay na-extend lamang ang kaniyang panunungkulan sa PNP bilang Chief PNP hanggang June pagkatapos ng eleksyon. At wala pang napipili ang ating Pangulo na maaaring pumalit sa kanya. So, siyempre, may mga general dyan
na nagnanais na ika nga mabigyan ng atensyon at nangunguna dyan si General Torre. So, hindi na ako magugulat kung pagdating ng Hunyo ay siya na ang tanghalin bilang bagong chief PNP ni Pangulong Bongbong Marcos. Halata naman sa galawan At syempre, yung mga taong malalapit na sa pagretiro, ang alam kong retirement age ng isang kawal ng ating Sandatahang Lakas ay hanggang 55. So, alam nating syempre taon na lang ang binibilang ni General La Torre bago siya magretiro, at malaking bagay nga naman yun na ika nga ay maging chief PNP ka dahil una yung mga benepisyo. Alam ko kapag ka nagretiro ka sa posisyon ng chief PNP ay meron kang 100,000 na ika nga benepisyo buwan-buwan. So sayang yun. Ikalawa, syempre, kapag ka ikaw ay nangangamuhan sa mga matataas na opisyal, malamang din na mabigyan ka ng posisyon sa gobyerno pagkaraan ng iyong ika nga official tour o official duty mo. So, kagaya na rin ng mga nagdaang mga opisyal ng ating Sandatahang Lakas na nakakuha ng magagandang posisyon sa gobyerno, yun din siyempre ang inaasinta ng isang General Torre. Wag na tayong ika nga magpaka-plastic. Alam na natin ng kalsada na dinadaanan ni General Torre. Bagamat, siyempre, bilang opisyal ng ating kapulisan, dun sa kaso ni yung kaso na isinampa ni Director Chief CIDD Director ba? General Torre na lang, ay balido naman sa opinyon ko. Siyempre, yung magsalita ka sa harap ng maraming tao, sa harap ng telebisyon, ng social media, na ikaw ay parang nagbibiro na papatay ng kung ilang senador para lang pumasok ang inyong mga kandidato, ay medyo seryoso rin. Pero alam naman natin na palabiro si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya panansya ko, walang masyadong siseryoso dyan. Pero sa isang banda, kung iisipin din ninyo, malaking bagay din yun kapag na-convict ika nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil kapag ka na-convict siya rito, na iniisip ko na malamang sa house arrest, ay hindi na rin siya mahihipo ng ICC. Kuha nyo, kasi syempre may kaso siya rito. Pinipilit din siyang makuha ng ICC. Pero kung ang priority ng gobyerno ay yung mga kaso dito sa Pilipinas, at kung masisintensyahan ay ang priority ay ang Pilipinas, ang judiciary ng Pilipinas, papabor ng konti kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yan, dahil dito siya lilitisin, dito siya makukulong. Pero malamang house arrest din, parang katulad kay dating Pangulong Joseph Estrada. Dahil syempre, dahil naging Pangulo siya ng Pilipinas, parang house arrest na nangyari sa kanya. Ganon din ang nakikita kong senaryo kung sakasakali at tumulak itong kaso at mahatulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, papabor pa rin sa kanya dahil hindi na siya mahihipo ng ICC. Samantalang doon naman sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, well, katulad ng katanungan kung ito ba ay politically motivated, maliwanag pa rin sa sikat ng araw na politically motivated yan, dahil una, ano ang magiging silbi? Siyempre, yung mga politikong kumakandidato ngayon, malokal o national, ay magkakaroon ng magdadalawang isip sila kung magpapa-endorso sila kay Vice President Sara Duterte, knowing na ang Kamara
at ilang mga pribadong individual ay pilit na sinususugan ng Senado na umpisahan na itong impeachment trial na to. Pero syempre, naging matigas dyan si Senator Chis Escudero na ngayon ay Senate President ng ating Senado na sa June dapat simulan yan dahil syempre nakabakasyon na ang Senado, ang sesyon, ang Kongreso. Pero syempre hindi ko rin kayang sisihin yung mga kongresista dahil syempre ito yung turning point eh. Kapag ka nagtuloy-tuloy itong impeachment na to, sabihin na nating bumigay ang Senado at umpisahan na itong impeachment complaint na to, magiging bentahe ito sa administrasyon at doon sa mga kongresista na nagsusulong nito dahil syempre malaki ang ibabawas ng suporta ng mga Duterte pagdating sa mga politiko. Hindi ko lang alam sa taong bayan, sa mga lokal na supporter ng dating Pangulo at VP Sara, pero sa tingin ko hindi maapektuhan yun. At sa tingin ko, hindi rin maapektuhan yung mga kandidato ng mga Duterte sakali man at tumulak itong impeachment nito. Well, actually, ang tingin ko talaga, parang medyo magulo, no? Hindi makakaapekto sa mga Duterte, tumuloy man o hindi itong impeachment na to. Ang masama, kung ano ang magiging epekto nito sa mga kandidato ng administrasyon, sakalit matuloy o hindi. Una, syempre, automatic ang boto ng mga Duterte ay mga supporter ng Duterte ay hindi nila makukuha. Syempre, malaking bagay pa rin ang boto ng mga Duterte. Ikalawa, nakikita ko kapag ka itinuloy nila to, hindi nga papabor sa kanila. At bagkos, may mga bago. Hindi naman siguro marami, syempre. Kasi alam nyo ang eleksyon, labanan ng may pera at kasikatan yan. Pero nakikita ko na may mga susuportahan ng mga Duterte na hindi masyadong mapera, hindi naman masyadong sikat. Pero sa tingin ko, mananalo sila. At malaking bagay yon para sa kanila. Malaking bagay yon. Isang bagay na hindi nakikita ng administrasyon. Ikalawa, yung mga nagtutulak nito, lalong-lalo na yung mga Makabayan Black. Ngayon, naririnig-rinig ko, hindi naman malakas pa, pero naririnig-rinig ko na parang mahina ang kanilang puwersa ngayon. Parang sa tingin ko, hindi lahat ng Makabayan Black ay makakapasok sa susunod na pagbubukas ng Kongreso. Ibig sabihin, limitado ngayon ang mananalo sa kanila at madadagdagan ito doon sa mga bagong party list na may kinalaman sa social media dahil hindi naman sila well engaged sa social media. At ngayon, kung mapapansin niyo, maraming mga party list na inuuna ngayon ang social media dahil ang inaasintan nila ngayon yung mga bagong botante, yung mga kabataan. So, hindi ko nakikita na malaking bilang ng Makabayan na Black ay makakabalik sa Kongreso. Kaya siguro inaapuran na nila ngayon yung Senado na umpisahan na yung impeachment dahil alam nila na nagdi-degrade yung kanilang bilang o yung kanilang tsansa na mapabilang uli sa darating o sa bagong Kongreso dahil medyo malabo na ngayon sila sa eleksyon. So overall, politically motivated ba talaga itong nangyayari kay VP Sara at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Siyempre, oo naman. Ano pa ba magiging katwiran yan? Wala na. Puro lahat yan konektado sa politika. Pansinin ninyo, walang masyadong mga politiko ang tumutulig maliban sa Makabayan Black walang masyadong outsider na mga politiko na nakikisawsaw ngayon dyan sa problema na yan. Bakit?
alam nilang malaki ang magiging epekto nito sa kanilang re-election o doon sa mga posisyon, mga bagong posisyon na kanilang inaasinta. Walang nagsasalita. Lahat playing safe. Kahit si Chis Escudero, matalino si Senator Chis Escudero, naninimbang siya. Alam niya, hindi siya pwedeng magkamali ng sagot sa bawat tanong sa kanya ng media. Dahil nangangahulugan ito na malaki ang ibabawas ng kanyang popularity at liliit ang tsansa niya sa 2028 national election kung tatakbo uli siyang senador. So, ganun ang nakikita ko dyan. So, nag-umpisa na ang pangangampanya ng mga buhaya at mga bagong buhaya na gustong maposisyon sa ating gobyerno. Ang paalala ko lang sa ating mga amo, sa ating mga kababayan, yung parang dati, maging matalino tayo, wag tayong magpadala sa mga hype ng mga vloggers nila, lalong-lalo na mas lamang na ngayon ng social media kaysa sa mainstream media. Maraming mga bayarang vlogger diyan, halatang-halata naman kung sino sila. Tingnan nyo na lamang kung ano ba ang natapos, ano ba ang nagawa nitong mga politiko na nag-a-apply ngayon ng trabaho sa atin. At yung mga bago, kung meron ba silang bago na iaalok sa atin. Maliban doon sa salitang gusto nilang ma-improve o mapag-ibayo ang pamumuhay ng mga mahihirap nating mga kababayan. Luma na ho yun, gas-gas na. At hindi naman nila ginagawa. Pakatandaan ninyo, ang mga politiko na yan, karamihan dyan, hindi ko sinasabing lahat. Ang intention lang ay magkapera sa gobyerno. Hindi sila gagastos ng bilyones para lamang dyan sa kalokohan na maglilingkod sila ng tapat. Magnanakaw din yung mga yan. Maraming paraan para magkapera sa gobyerno. Ang dapat nyong itanong, lalong-lalo na kung magkakaroon sila ng campaign rally. Siyempre, may mga pagkakataon gusto nilang makadaupang palad ang mga botante. Pwede silang magtanong. Itanong nyo dyan sa mga kandidato, mga politiko na yan. Mga lokal, mga mayor, mga gobernador, yung mga kumakandidato. Magkano ang nawala? Magkano ang nawala? O sa mayor, sa munisipyo natin nung nakaraan taon, sa korupsyon. Hindi nila sasagutin yan. Ganon din sa mga congressman, senador, magkano ang napunta sa korupsyon noong 2024. Meron nakatala dyan. COA ang nagtatala niyan kung magkano ang nawawala. Hindi madalas pinag-uusapan yan. Pero dapat itanong natin sa kanila yan. Kapag hindi nila sinagot, ibig sabihin, parte sila ng korupsyon na yon. Ayaw na nilang pag-usapan yon. Ayaw nilang malaman ng tao, ayaw uliratin yan. Magagalit yan, sabihin, pakawala ka nung kabila, nung kalaban nila. Ganun din sa kabila. Sasabihin nila, pawala ka o pakawala ka ng kalaban. Lahat ng politiko na korap, ayaw pag-usapan yan. Tanong niyan sa inyong mga kandidato. At doon naman sa mga nakikita nyong tangay-tangay nilang mga tao, mga katulad nating mahihirap, alam ko, 600, 700 na isang ulo ngayon. Pag may sasakyan, pag tricycle, 1,000. Pagka 4 wheels, 1,500 hanggang 2,500. Naghahakot ng mga tao. Yung mga tao, mga pangkaraniwan, mga tagli-500, 600 yan. So, hakot. Huwag kayo magpapadala dyan. Permis lagi itatanim nyo sa isip nyo, ano ba ang ginawa mo? Kung re-electionista ka, ano ginawa mo? Wala. Nakikita ka lang namin kapag malapit na ang eleksyon, nagpapalinis ng kalsada, nagpapapintura, namimigay ng t-shirt. Pero pagka nakaupo ka na, ano ginagawa mo? Wala. Walang budget, walang pondo, pero ang totoo, meron. Saan napunta? Sa bulsa mo. Di ba? Kaya yung mga bayarang vlogger, huwag nyo rin masyadong pinagpapapansin yan. Masaya lang silang panoorin, pero wala rin silang kwentang tao.
So, dito ko na muna tatapusin ng video na to at sa susunod ko pong video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.